Ako po ay nagbabalik kulaong dahil nga po na-inspire ako sa lahat ng mga na-interview ni MG, ni Boss Makagago. Na-inspire ako sa kwento ni Kuya The Kings. Actually, nung una medyo ano pa ako parang nasa isip ko lang ba, ay ako, pag tungkol kay Kulao, para ayoko na. Parang gano'n, parang ano na, okay naman na ako dito sa channel ko eh. Kumbaga hindi naman ako hindi naman ako nawawalan ng views, nagkakaroon pa rin naman kahit papaano. Kaya okay lang ako dito, sabi ko. Ngayon, kasi ang nangyayari, kapag nanonood ako kay Boss MG, dun lang ako sa simula. First 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ayan, 10 minutes. Pinakamatagal na siguro 10 minutes na nanonood ako. Kasi ano ako kumbaga kailangan kong syempre bilang vlogger, pro-government, maghahanap ka ng iba-vlog mo, maghahanap ka ng mga pag-uusapan sa channel mo. Di ngayon, napanood ko yung mga nakasama ni Kulaong sa kulungan. Yung dinedebunk siya, yung hindi siya boss-boss doon, wala siyang kwentang doon. Kumbaga bulok talaga siya sa kulungan doon. Hindi siya kinikilala, JJ Lizardo. Ayan. Kumbaga parang ano lang ako, nood-nood lang. Tapos napunta ako doon nung napanood ko yung interview with Kuya The Kings. Doon talaga ako naiyak-iyak eh. Talagang sabi ko ah matindi yung interview kay The Kings. Talagang yung puso't damdamin mo, maano talaga eh. Kasi syempre malalim yung pinagsamahan namin ng mga 14 vloggers sa ni Kuya The Kings. Talagang naging tropang-tropa talaga kami niyan. Ngayon nung na-contact na ako ni Boss MG, ako pala ang nag-chat kay Boss MG kasi actually kaya ko hiningi yung kanyang kung saan ko siya pwedeng i-chat dahil meron akong mensahe patungkol po kay Chief Vic Lorenzo. Ngayon, dun sa mensahe ni Chief Vic Lorenzo, mayroon ako mga sinabi sa kanya, nagka-chat na kami. Before pa magkaroon ng usapan tungkol sa interview namin ni Boss MG. Nagkaroon na ako ng nauna talaga na chat. Ako ang una nag-chat. Hinanap ko talaga siya kasi meron nga po akong mensahe from Chief Vic Lorenzo. Tapos nung nagkausap na kami, hindi kami nagka-chat ng yung nagka-chat na matagal. Sandali lang, sinabi ko lang yung pinapasabi. Tapos nung time na yon, nagkaroon na ako ng parang nood na ako nanood. Yun nga, nung vlog ni Boss MG. Tapos pagdating doon kay The Kings, ayun na, doon na talaga ako nagkaroon. Sabi ko, kumbaga doon ako nagkaroon talaga ng interest na magpa-interview kasi kailangan malinawan din ang mga tao na si Makmak Pablo hindi ako budol. At hindi po ako bayarang vlogger ni Kulaong at wala po akong natanggap kahit singkong duling sa tao na yan. Bagkus, ako pa ang nabudol ng pera na galing mismo sa aking pinaghirapan. At hindi na po yun naibalik. Kaya po ako bilang dating vlogger ni Kulaong, vlogger na walang sahod, hindi po ako swelduhan yan, wala po ako napala diyan. Syempre, yung kwento ko magandang madinig po ng taong bayan, lalo na ng mga kahombre. Ayan, si Ate Mayet Gregorio, ayan, Ate Mayet Bugais, yan, witness yan sa kung ano ang nangyari sa aming 14 vloggers from the start to finish. From 2020 na si Kulao ay lumabas hanggang nabulok sa kulungan ng ilang taon, alam ni Ate Mayet Bugais yan. Kaya po ako bilang dating vlogger, marami po akong mga nalalaman at actually hindi ko nga nakwento. Ito nga yung hindi ko nakwento kay Boss MG yung tungkol dito sa movie ni Kulaong. Pero buti na lang kasi wala akong hindi kami nagkakausap nung si Direk. Wala kaming kahit anong contact before ng interview ko kay MG. After ng interview ko kay MG, nagchat ako sa kanya. Sabi ko, balik Kulaong ako. At sabi niya, good to hear that, have fun. At
banatan mo yung kulaong na yan. Dahil malaking perwisyo po ang ginagawa nitong taong to sa ating lipunan. Ang daming ginagamit na pangalan ng mga tao, nine-name drop, ang dami pong kung sino-sinong mga tao ang kanyang ini-involve sa kanyang pagpoportray na kunwari ay mayaman, Marcos, makapangyarihan, at kung makaasta, akala mo kung sino. Kaya po ito, nabuo itong aking kwento na ito at nabuo po ang aming interview ni Boss MG. So, eto, salamat kay Sayoni Bid. Ayun, dadalawin si Abnorman sa Hoyo kapag napasok na yan, boss. Kayo po, kung gusto niyo pong dalawin, di ko naman po kayo mapipigilan. Kung gusto niyo pong dalawin, wala pong problema. Kaya lang naku, wag kayong magsasama kapag yan bumalik sa Hoyo, wag kayong magsasama ng babae kapag dadalaw kayo kay Kulaong. Kasi, gagataan niya daw yan sa gilid. Baka mamaya, ano yun kayo, igilid kayo. Ngayon po, eto po, meron akong ipe-play sa inyong video. Ito po actually, ito hindi natin to natutukan nung mga nakaraang panahon. Hindi natin to napansin na yung kanyang mga sinasabi, katulad niyan, binabanggit niya yung mga pangalan ng mga sikat na artista na never naman nating nakitang kasama niya. Ngayon po, etong ipe-play ko po sa inyo na video. Okay. Eto. Panoorin niyo po muna. Sino yung accent sa mababa ko? Ayun, Best friend ko talaga. Best friend ko talaga. Dito po kasi sa Renedo, pag sinabi yung pangalan mo, alam mo na yan. Eto pa. Kita. May pangyayari ngayon. May event. Merong event ngayon. Ikakasal si Angel Locsin. Saka si Sino yung accent? Sino yung accent sa mababa ko? Best friend ko talaga. Kasi si Mama, yung iPhone na kukunan ng Asi Dairy sa mami ko. So, kasosyo ko sa Asi Dairy. So, kumabata ko si Neil. Ikakasal si Angel Locsin. Yung kapangasawa na best friend ko na kasosyo ko sa Dairy, sa Asi Dairy. Sila yung 65%, si Mama 35. So, dalawang kami rin, sila yung nagmamahalan ngayon, sino yung accent sa mababa ko? Best friend ko talaga. I know what happened. I know what happened to Lisa. I don't shoot. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako Ni Lisa. Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, Ayan. Siyempre, kasinungalingan yan. At pineplex niya lang yan kay First Lady. Kaya po siya nagsasalita ng ganyan. Nasa harapan po niya ang ating First Lady. Dating First Lady Imelda Marcos. Ayan. So, nabanggit po ni Kulaong Arce Dairy. Diba? Arce Dairy ang kanya nabanggit. Teka, balik natin tong Okay. Ito pong nabanggit niya. Maganda kulungan ko. Ay, ito. Ayun. Sino yung accent sa mababa ko? Best friend ko talaga. Best friend. Ito pong kanya nabanggit
na mag-asawang Angel Locsin at ito pong si Neil Arce. Ayan, ayan. Baka po hindi nyo kasi kilala si Neil Arce eh. Ito po yon, si Neil Arce, asawa ni Angel Locsin. Siya ang nakabihag sa puso ni Darna. At talagang kilala pong galing po sa prominenteng pamilya. Etong si Neil Arce. At dun nga po sa kanyang apelido na Neil Arce. Arce. Abay, alam na natin kapag Arce yan, big time, mayaman. Talagang maraming pera. Kasi nga po, RC di ba? Ngayon po, eto po nga si Kulaong, napansin nyo naman po doon sa video, sinabi niya, kasosyo ng Arce Dairy, ang mama, mama ni Kulaong. Diyos Mariosep. Alam nyo kung ano ang tawag ni Kulaong sa kanyang nanay, kay Doña Remy, Reyna ng Cebuana? Nanang. Tapos ngayon biglang mama. Aba, 'di ba? Medyo parang Nanang ang tawag mo dun Bakit ngayon mama? Yung mata nga nun hindi mo mapaayos eh. Tumanda ng duling eh. Tapos mama. Puntahan natin to. Balikan natin. Si Neil Arce, kababata ko. Best friend ko talaga. Kasi si Mama, yung iPhone nagpuhunan ng Arce Dairy sa mami ko. So, kasosyo ko sa Arce Dairy. So, kababata ko si Neil. Arce Dairy. Kilalang kilala yan na ice creaman, na tatak ng ice cream. Ikakasal si Angel Locsin. Yung kapangasawa niya, best friend ko na kasosyo ko sa dairy, sa Arce Dairy. Sila yung 65%, si Mama 35. So mali pa ang kwenta ni Kulaong. Report daw ng puhunan ng Arce Dairy sa mama ni Kulaong. Report. Kunwari sa 100%. Yung report niyan, 25% yung ibabawas mo. So 75% yun. 75 at 25%. Pero sabi ni Kulaong, 65% daw sa Arce at 35% lang daw yung sa mama niya. Alam mo kami ni siya na yung nagmamahala ngayon, si Neil Arce. Si Neil Arce daw po ang namamahala ngayon. Magkasosyo sila. Kababata ko. Best friend ko talaga. Paulit-ulit yan na ating nadinig. Si Neil Arce, kababata ko. Harap-harapan niyang sinasabi sa harapan ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Nako. Ito po ang matindi. 'Di ba? Parang nakakahiya naman po na ang Arce Dairy malalaman natin na kasosyo pala ang isang scammer, ang isang nakulong dahil po sa pambubudol. May 6 counts or 5 counts ng human trafficking. Imagine niyo po yun Ganon po ang mga kaso, tapos kasosyo ni Neil Arce sa Arce Dairy. Aba, anak ng tete, nakakaano po yan. Nakakahiya para sa Arce family. Ngayon po, punta tayo sa history at sa masasabi natin ito yung kumbaga kwento ng Arce Dairy. Hindi naman po ito lihim, hindi naman po ito nakatago. At ito po ay makikita natin kahit sa Google. Lalabas at lalabas yan. I-search nyo lang Arce Dairy o Arce Dairy History. Lalabas at lalabas po yan. Ngayon, ito po. Ito po ang nakalagay dito. Arce Dairy is a wholly Filipino-owned commercial ice cream brand that remains under the ownership and management of the Arce family.
Kahit kayo po mag-search niyan, lalabas po ganyan din. Sa Google ko po ito sinearch. Yan po kagad ang lalabas, Management of the Arce Family. Wala pong nakalagay dyan na Management of the Arce and Mangusin Family. Walang nakalagay dyan na Management of the Arce and Gusgusen Family. Diba? So ano na naman to, Kulaong? Ano na naman tong katarantaduhan na pinagsasasabi mo? Diba? Ano katarantaduhan to? Biruin mo, magbababanggit ka, magne-name drop ka ng mga prominenteng tao na never namin nakitang kasama mo kahit isang beses. Ang kasama mo si Casper. Ang mga kasama mo yung mga tauhan mong mga dugyot na katulad mo. Ang kasama mo yung mga tauhan mo kuno. Wala kaming nakitang kahit man lang mga sikat na taong nasa business community. Wala man lang kami nakitang mga taong mga masasabi mong kapag nakitang kasama ni Kulaong, iisipin namin, bilyonaryo ka talaga. So dito maliwanag na maliwanag. Arce family lang po ang may-ari ng Arce Dairy. So paano nangyari na nagkaroon si Kulaong ng 35% na pag-aari sa negosyo ng mga Arce? Abay, dapat po natin na eto po ay maano natin, yung makumpirma po natin ito kay Neil Arce. Kasi alam niyo po, nagagamit po itong pangalan nila sa ginagawang pambubudol nitong si Kulaong. Ito po ito po yung maliwanag na pambubudol. Diba? Matindi pong pambubudol to eh. Hindi po ito talaga masasabi natin na overnight nabuo ni Kulaong yung pang overnight nabuo niya yung pangalan na Francis Leo Marcos, nakakapambudol siya, napapaniwala niya mga tao na siya ay Marcos. Hindi po overnight yan. Yan po ay matagal bago po niya na buo ang kwento ng isang Francis Leo Marcos. Ngayon, buti naman nga po't nakita ko tong video na ito. At ito po ay nakita natin na itong si Kulaong ay nabanggit niya yung tungkol sa Arce Dairy. Ngayon, i-fact check natin. So, ito nga po yung nakita ko. Nung pinak-check ko, mayroon ba talagang sosyo sa Arce Dairy etong si Kulaong? Dahil nga sa kanyang sinasabi, siya nga daw po ay kasosyo ni Neil Arce. Si Neil Arce lang daw po ang nagpapalakad ng kanilang negosyo ngayon. So nakalagay din po dito, which founded the original dairy business in 1935. At nakalagay po, history and ownership. The business was founded by Don Ramon Arce Sr. and Doña Carmen C. Arce. Wala pong nakalagay dyan na Doña Remedios Duleng. Excuse me po. Walang nakalagay dyan na Remedios Reyna ng Cebuana. Walang nakalagay dyan na Remedios Mangusin. Diba? At nakalagay dyan, who started by producing fresh Carabao's milk and ice cream under the brand name Selecta.
in 1990. The family sold the Selecta brand name to RFM Corporation, which later entered a joint venture with Unilever. The Arce family, led by Mauro Moring Arce, son of the founders, retained the original plant recipes and business operations and relaunched the company in 1995 under the new name Arce Foods Corporation. So wala pong nakalagay dyan na Arce Mangusin Foods Corporation. Giving birth to the Arce Dairy brand. Ayan. So, current leadership. Today po ito, present leadership. Today, the company is managed by the third and fourth generations of the Arce family. Key current owners and executives include Ariel Ramon Arce, ang president, Edwin Arce, vice president, also VP for marketing, Faustito Tito Arce, deceased, was a former president and a key figure in developing the Arce dairy recipes with his father. Other family members like Mauro Arce Jr., Rodolfo S. Arce, and Eloisa Arce Romero have also held significant roles within the company. So, napansin po ba ninyo? Meron po bang napansin dyan na pangalan ni Kulaong? Meron po ba dyan napansin nyo na nabanggit na pangalang Norman Mangusin? Hindi po nabanggit yung nanay niyang duling dyan. Wala po nabanggit na ganon. Aba, sino kaya yung sinasabi nitong si Kulaong? Baka nananaginip to nung kaharap si Imelda Marcos. Buti na lang, tanga! Diba? Buti na lang talaga, tanga si Kulaong. Dahil, siya mismo nag-upload niyan Siya mismo ang nagpapakalat niyang video na yan noon. Bakit? Gusto niyang ma-portray at ma-connect sa first family. Kay PBBM, kay Amy Marcos, kay First Lady Imelda Marcos, at sa lahat po ng Marcos. Diba? Bad Jojo. Ayan, shoutout po. Diba? Kaya po talagang etong si Kulaong ay talaga pong budol. Talagang ito po'y budol at talagang engot-engot po talaga to. Imagine niyo po, abay sasabihin mo ba naman na yung prominenteng pamilyang Arce, abay kasosyo mo sa kanilang dairy business, yung Arce Dairy. Diba? Imagine niyo naman po yan. Yung ginagawa niyang pambubudol. Kaya po, ako po'y nananawagan sa mag-asawang Angel Locsin at kay Neil Arce. Baka naman po pwede na magsalita po kayo patungkol dito. Dahil, ginagamit po kayo ni Kulaong para makapanloko ng mga follower niya at mismong sa harapan ni First Lady Imelda Marcos, sinasabi niya, kasosyo kayo sa negosyo. Maatimba ng mga Arce na inaangkin ng isang Kulaong na kriminal, ex-convict, ang kanilang pinaghirapang negosyo. Maatimba yan. Ito pong Arce Dairy, heirloom to. Heirloom na negosyo. Kumbaga, nagsalin-salin na po sa iba't ibang henerasyon at ngayon nga po, third and fourth generation na. Tapos sisirain lang ng isang Kulaong. Sisirain lang ng isang Norman Gusgusen. Sus Mariosep. Diba? Kaya po sana, Angel Locsin and Neil Arce, ma'am and sir, baka po pwede i-debunk nyo po itong kanyang claim dahil ang inyo pong ang negosyo po ng inyong negosyo po ng inyong pamilya na pinaghirapang itayo
At talagang i-ano po gawing stable ng inyong mga lolo't lola, mga lolo sa tuhod. Heto. Sinisira lang po ni Kulaong sa kanyang mga statement kaharap pa si First Lady Imelda Marcos. Ayan. Rocky Sigaw Lehitimo, ayan. Shoutout Hanaka. Kaya po sabi ko, talagang dapat dito ma-debunk to ni Angel Locsin at ni Neil Arce. Kasi po, nakakadiri sa totoo lang kung eto nasan ba? Eto pakita natin itong si Neil Arce. Napaka-pogi ni Neil Arce. Alangan na magugustuhan ba yan ni Angel Locsin kung kamukha ni Kulaong yan. Kababata daw ni Kulaong, best friend daw niya. Ah? Diba? Kaya po ito, sana po talaga ay ma-debunk ito na mag-asawang Arce. Dahil po nasisira po ang imahe ng Arce Dairy. Di ba po? Kung ako po ay may negosyo, tapos i-claim po ng ex-convict, ng kriminal, nako, nakakahiya po. Di bali na lang, magsasara na lang ako. Kaya sana, paging Neil Arce and Angel Locsin, sana po ma-debunk nyo ang katarantaduhan na ito ni Kulaong.